Oh, hello, hello! Hello! I'm here again. So guys, ayan. Ako nga po pala si Telma at welcome back po ulit sa aking channel, sa ating channel. Mga kakuchay ko, mga bebo loves, my loves ko. So, kung bago ka sa aking channel, huwag mo nang kalimutan mag-subscribe. Andiyan yung subscribe button and isama mo na rin yung bell para ma-notify ka sa panibagong videos ko na gagawin. So, in this videos, guys, yan. So, in this video, guys, ang pag-uusapin natin ang tungkol sa kilikili. Kung paano nga ba ito i-wax ng tama na hindi dapat kailangan masama yung ating first layer ng skin natin dyan. So, meron ako ditong wax paper. Ayan pa guys, medyo ayan, wax paper. Nabili ko to sa Dubai. Sa Dubai pa kasi nga, sa Dubai ang trabaho ko is beautician. So, nagwa-wax din ako ng katawan, nagtatanggal ako ng bikini, lahat ng buhok na gusto yung ipatanggal. Yun ang trabaho ko sa Dubai. So, nag-facial din ako doon. Nagkukulay ng buhok. Yan. So, nag-highlight, nag-ombre, nagbabalayage. Maraming talento ang inyong lola. So, meron tayo ditong wax paper. Yan, wax paper. Ganyan yung kanyang itsura. Ang spatula. Yan. Meron tayo. Yan, binili rin to sa Dubai, guys. Isang box siya ganyan. So, yan. Wooden spatula. So, malaki yung mas gusto kong gamitin kasi nga para sa ating underarm. Para ma-spread talaga natin yung wax. Pero nitong maliit na spatula, yung parang pang ice drop or sa ice cream, yun ginagamit sa mga, yan, sa mga eyebrow, pwede nyo siyang gamitin. And of course, meron tayong baby oil. Bakit kailangan natin ng baby oil? Ipapaliwanag ko sa inyo yan. Kaya dapat tapusin nyo itong video na to para malaman nyo kung paano nga ba mag-wax ng tama. And meron tayong powder or meron tayong, yan, may powder tayo, baby powder. So, kahit anong powder na ginagamit nyo, pwede yan guys. Bakit nga rin ba kailangan natin ng powder? So, ipapaliwanag ko din sa inyo yan. At of course, meron tayong wax. So, yung wax ko is nasa wax machine. Pinahiinit ko na siya. Hindi ko siya madala kasi nakasaksak nga siya. And, of course, meron tayong scissors para gupitin yung ng tama kung gaano ba, nga ba kalaki yung kailangan nating wax paper para sa ating gagamitin. So, ito nga guys. Huwag nyo akong i-judge kasi ipapakita ko yung kilikili ko sa inyo ulit. Nagawa ko na ito dun sa aking kalamansi. Paano nga ba pumuti. At hanggang ngayon guys, talagang ginagawa ko pa din siya. Parang update din to kung pumuti nga ba talaga yung kilikili ko. Makikita nyo guys. Pero please don't judge me kasi lahat ng kababaihan problema nga ito. Yung buhok sa kilikili natin, talagang pinahaba ko siya para makuha talaga ng wax. Kasi pag maliit siya, masasaktan lang yung skin nyo guys. So, eto na siya. Yan. So, ibababa ko ng konti ang aking camera. Yan. Nandito nga pala ako sa La Union. Please excuse my breakouts dyan. So, eto na siya. Yan. So, diba parang maitim na siya dyan kasi nga, andyan na yung buhok ko. So, nakikita nyo yung puting marks na yan. Yan. Yan guys, yung talagang, yun yung effect ng result ng kalamansi sa akin na sobrang galing. Makikita nyo yan. Kasi eto guys, yung hair yan, kaya medyo maitim. So, gagawa na natin ng waxing ang ating kilikili. At paano nga ba to? Just keep on watching. Guys, eto yung ating wax machine. Yan. So, nandito yung ating wax. Medyo hindi siya nalinis kasi nga ginamit din siya. Tapos yan guys, ang kinuha kong flavor nito, ano bang flavor to? Basta kulay blue siya. Kasi merong tong, depende, merong banana is for sensitive skin. Tapos ito, parang all types ng skin pwede siya. So, ang una natin gagawin is lalagyan ko siya ng powder. Bakit ko siya lalagyan ng powder guys? Kasi para magprotektahan din yung first layer ng skin natin. Kasi kadalasan yung mga hindi nila alam talaga, diretso lang yung wax sa inyong kilikili. And, diba? Tapos, kailangan, syempre, nagaan niya, may sweat siya, diba? Tapos, para madry din yung kilikili natin o your skin natin dyan. Kaya, kailangan natin lagyan ng powder para sumama talaga yung buhok niya dun sa ating wax. So, maglalagay na tayong powder. Tayo ng powder. Para rin to talagang tuyo yung inyong skin dyan. Tapos, hindi kayo pwedeng, nakikita nyo ba yung nakakalokang buhok?
hindi kayo pwedeng hila ng wax or hindi kayo pwedeng maglagay lang ng basta ng wax na isang ganon, ilalagay nyo na. Hindi guys, kasi yung buhok natin dyan is may direction ay direction dyan. Tignan nyo kung paano nga ba siya tumubo. Kung ang buhok nyo dito guys ay patubo, papunta doon, so yung wax, ilalagay nyo din na papunta doon. And ito kasi sa akin, etong buhok ko dito sa baba is patubo, papunta doon, so nilalagay ko yung wax papunta doon. So half siya kung ilagay ko, diba? So ganito ang mangyayari yan guys. Tipan nyo muna yung wax kung sa tingin nyo ay mainit. Tapos, isa din yung powder na yun sa nakakapag-protection sa ating kilikili laban sa init ng wax. Depende kung cold wax yung gagamitin nyo. Yung cold wax is sugar yun, guys. So, eto, mainit. So, alam ko kung saan patubo yung aking buhok sa kilikili dyan. So, yan. Pataas siya, guys. Tapos, ilagay nyo lang siya kung saan may tumubong buhok, ha. Huwag yung ilalagay sa may balat kasi nga, madadamage yung skin natin dyan. And, isang cause yun para mangitim yung kilikili nyo. Tapos yan guys, ilagay nyo na yung wax paper and yan, i-press nyo. Tapos, huwag nyo kalimutan i-stretch yung balat nyo dyan. Kung kaya nyo naman mag-isa, okay lang. Pero kung hindi nyo kaya, humanap kayo ng katulong, magpatawag kayo ng nanay nyo or sister nyo dyan. So, ano nyo, and i-pull nyo yung skin nyo or stretch nyo para maiwasan din yung hindi masyadong masakit kasi masakit nga. Tapos, i-stretch nyo lang siya dyan. And, kung saan patubo, diba guys, yung buhok ko dyan, patubo pataas, huwag nyong pataas din, hihilahin kasi hindi sasama yung buhok. So, pababa naman siya para talagang kuha lahat. Yan. Diba? See? So, ito yung buhok ko. Sorry ha, pero kung ayaw mo ng ganitong mga moment, skip mo na lang. Share ko dyan guys, so sumama talaga siya. And makikita mo pati yung ugat niya nandun, diba? Makikita mo hindi siya putol at hindi rin siya ganun kasakit nung natanggal kasi nga sa nilagay natin ulit ng wax paper. Hilahin natin dito. Tapos hilahin nyo ulit yung skin nyo. And hila. So yan, sumama siya. And after nun, yung isa naman ulit. Yan. Yan. So, yan na siya guys. Tapos kung may maliliit ulit siya na hindi talaga siya sumama, okay makulit kasi pwede nyo i-tweezer nyo lang yan. Sobrang konti lang naman yung natira at ayan. So, may mga marks dyan ng parang nag-chicken skin dyan kasi nga dati nagpa-pluck ako madalas, konti pa lang and yung patubo pa lang tinatanggal ko na siya kaya naging chicken skin din siya pero hindi na siya ganun katulad nung dati. Ang ginagawa ko kasi pinapahaba ako siya tapos dun lang ako nagwa-wax para hindi masyadong maano yung skin natin dyan. So, yan guys, natapos ko na ang ating dalawang kilikili. So, yan, nalagyan ko na siya or natapos ko nang i-wax yung aking kilikili. So, kung magpapawax kayo sa labas, medyo price ito. I think nasa 300 to 400 ang price niya sa mga wax. After natin ma-wax yung ating kilikili, diba medyo sticky siya, pwede nyo siyang lagyan ng powder para hindi malagkit yung pakiramdam. At yung aking ginagawa guys, kung ayaw nyo ng powder, mas maganda kung lalagyan nyo siya ng oil. So, yan. Kuha kayo ng oil and then i-massage nyo. I-massage nyo siya kasi nga na-stress yung balat natin yan. I-massage nyo siya. And pagkatapos nyo siyang i-massage, ang lagi kong pinapayo guys. Kasi nga, bawal siyang basain ng 2 hours. Bakit siya bawal basain ng 2 hours? Kasi open pa yung pores niyan. Tapos, ang tendency rin nun, pagka binasa nyo siya, tutubo yung ingrown nyo dyan. Tapos yung buhok, yun nga, yung buhok nyo is tutubo pa loob, hindi pa labas. So, para maiwasan yun, huwag nyo siyang babasain kasi open pores pa siya ng 2 hours.
Tapos, lagyan nyo siya ng oil kung medyo sticky or ayaw nyo ng powder. So, yun guys. Ito yung tamang pagwawax ng ating buhok sa kilikili. Yung direction ng buhok, susundan nyo. Yun ang ilalagay nyo ng wax. Kung pataas, pataas din yung wax na ilalagay nyo. And yung hila niya, kung pataas yung buhok, pababa naman ang hila niya. Para sigurado ako, or sigurado kayo, na pati yung ugat niya, kuha, hindi siya putol. Ganun din pag pababa. Tapos, ang lagi nyo tatandaan is 2 times nyo lang pwedeng i-wax yung kilikili nyo or lagyan ng wax. Kasi nga, kasama na yung skin natin dyan. At ayaw natin mangyari yun kasi nga mahapde. At iitim yung ating buhok dyan or iitim yung ating skin dyan. So, yan. So, ang puti na ng kilikili ko ngayon, ha. Hindi ko naman sinasabi na perfect yung pagkaputi niya. Talagang, dahil sa paggamit ko ng kalamansi, ayan, namuti talaga siya at alam ng aking mga kamag-anak dyan na makulimlim lagi ang aking guys, sigurado ako na pag sinunod nyo yung aking tinuro, hindi mapapahamak ang inyong skin sa kilikili or hindi ma-i-irritate after nyong mag-wax. And I hope na nagustuhan nyo ang aking tutorial kung paano nga ba tanggalin ng tama ang buhok sa kilikili at kung saan-saan pa. Kung gusto nyo ituro or gusto nyo makita kung paano tanggalin or i-wax ang buhok nyo sa legs, buhok nyo dito. So, mag-comment lang kayo sa baba at susubukan kong gawin yan para sa inyo. So, thank you for watching guys and see you on my next video. God bless po sa lahat. Bye!